yung ginawang pagkilos ng NBI mismo. Hindi, tingnan niyo pakita natin. Yung ginawa ng National Bureau of Investigation ngayon. Nililinaw nila na hindi sila maghahain ng kahit anumang kaso dyan sa Blue Ribbon Committee hearing na ginagawa ni Cayetano, ngunit hindi sila pwede doon sa pwesto sa mismong Senado na gumawa ng Blue Ribbon Committee hearing dahil hindi yun yung tamang venue. Nagigets ninyo mga minamahal? So, panoorin na. So, panoorin natin to mga minamahal. Sinabi nyo na itong gagawin na hearing ngayon ng Blue Ribbon Cayetano Black ay unauthorized o illegal? Well, hindi po ako nag-declare na illegal. Ang sabi ko po, kung mapapatunayan na illegal yung hearing dahil ito ay hindi sanction ng Senado, at kung naitatag na yung legitimate na Blue Ribbon Committee, ano man po ang gagawin kong hearing will possibly magkaroon ng mga kaso kung may magkakaso. So, hindi ka pwedeng magkaso, Amy Marcos, dahil mismo yung legit na Blue Ribbon Committee, yung mismong BRC hearing na dapat kay Erwin Tulfo, sila yung may karapatan kasi hindi naman Senate President na itong si Alan Peter Cayetano. Kaya nga, Sherwin, Villanueva, ikaw na yung huling tatapos sa laban na to. Kasi masyado nang magulo. Kailangan mo nang magsakripisyo kasi ang gulo talaga nito, ang gugulo nila, ang titilok. Lalo na itong si Petra Cayetano, hindi matigil-tigil yung kaluluwa. Hindi ka na nga, tingnan niya, yung numero mo 10, yung numero sa kabila 12. Although ikaw yung na-proclaim, pero nung June 3, valid yung quorum. Walang sinabi yung Supreme Court na illegal. Valid yung quorum. Kaya lang naman dinismiss yung kay Tayong kasi hindi naman siya yung direktang naapektuhan. Ngayon, ipinipilit ni Petrang Kabayong Cayetano na yan na siya pa din ng Senate President kahit wala naman siyang numero. Cayetano, itigil mo na yan kasi nanggugulo ka. Ginugulo mo sila nananahimik sila. Tapos kayo pa tong magsasampa ng kaso. Hoy, walang ganon. Walang ganon na kayo na ngang may mali, kayo pang magsasampa ng kaso. Walang ganon. O ngayon, sige, pakinggan pa natin tong sinabi ni Melvin Matibag, mga minamahal. Pwede magkaroon ng usurpation of authority. Tapos pangalawa pong sinabi ko is yung pong parliamentary immunity na sa legislative, mawawala po yun sapagkat hindi nga authorized. So kung may mga masabi po ron o may mga gawin, hindi po siya covered ng parliamentary immunity na i-extend po yung parliamentary immunity na yan sa mga sanctions po na gawain, hearing, committee hearing, or yung mismo pong plenary na session ng ating pong legislatura. Ayun, yung pala, mabutit nilinaw ninyo. Pero, misquote po nami-misquote. Nagagalit yung mga tao. Ang sinasabi, kakasuhan ko raw. Oo nga. I'll be speaking as a lawyer na para sa akin pong pananaw na bilang isang abogado, ang parliamentary immunity only extends to official functions ng legislatura po. At hindi NBI ang kikilos para kasuhan sila o filean sila ng complaint. Hindi po kasi. Tinanong lang po sa akin kasi siyempre, Jerry. Tinatanong kayo as a lawyer. Bilang director sa lawyer, pwede naman po natin siyempre ibahagi yung ating pong kaunting kaalaman. Diba? Uulitin ko. Hindi ang NBI yung magkakaso, ha? Ulitin ko, walang kinalaman ng NBI. Ngunit tinanong si Melvin Matibag, kung ano nga ba yung legal battle dito. Una, yung Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Cayetano, ni Rodante Marcoleta, kasama ng 18 mga yudiputang Marino, kasama ni Amy Marcos, ni Pia Cayetano, is isa pong illegal. Illegal, according na din mismo yan kay Melvin Matibag, pero hindi siya yung tao na pwedeng magsampa ng kaso. Illegal yon kasi iba naman po yung sa legitimate na Blue Ribbon Committee hearing ng Gatchalian Black. Kasi ganito, mga minamahal. Parang nakakalito naman. Dalawa yung magiging Blue Ribbon Committee hearing. Dalawa yung magiging Blue Ribbon Committee hearing. Yung isa, sinasabing totoo, yung isa bogus. Pero wala tayong dapat paniwalaan sa mga yan. Pero ang legal po, mga minamahal, at kinikilala na mismo ng ating konstitusyon, wait lang,
Hello, meron pa akong trabaho, mamaya ka na muna tumawag ha. Wait lang, wait lang. Oh, kasi ganito, tumawag yung ating kaibigan. Kasi ganito, mga minamahal. Oh, may nag-comment. They are right to appeal that they are no longer part of the rally of the fanatical cult of Didi shit. Not many, few, as long as it lasts on the farm strolls, as long as the Didi shit is strong. Ganito, Pulongges Youth Man, just to be clear, para sa ating mga viewers na din at sa ating mga manonood dyan, kasi baka may magsabi, bias ako. Hindi na po kinikilala yung Blue Ribbon Committee hearing nila Marcoleta. And again, pwede po silang magsagawa ng hearing. Pero wag nilang papangalanan ng Blue Ribbon Committee hearing dahil hindi na po kinikilalang Senate President si Alan Peter Cayetano dahil yung June 3, valid po yung quorum at wala na pong Senate President. Pero Senate President pro tempore, we have yun po, yung kay Gatchalian Black. Nagigets ninyo? So actually, kung meron mang may illegal na ginawa dito, hindi po yung Gatchalian Black, kundi yung Cayetano Black. Nagigets ninyo mga minamahal? Yung tipong sila na nga, yung nakagawa ng mali, yung tipong sila na nga ang nag-iskandalo, yung tipong sila na nga yung nagbigay ng aberya, sila pa itong gustong manakit, galit na galit, gustong manakit. 'Di ba? Nagigets ninyo? Kaya Joel Villanueva, make it faster. 'Di ba? Make it faster. Umalis ka na dyan kasi talagang pinaninindigan ni Cayetano, ni Cayetano na siya pa din ang legit na Senate President kahit wala naman siyang numero. Yung Blue Ribbon Committee na yan, hindi natin pwedeng tawagin Blue Ribbon Committee. Ano yung tawag dito sa Blue Ribbon Committee? Green Ribbon. Blue Ribbon Budol Committee. 'Di ba? O, tama naman. Budol Committee. Yun yung totoo dyan. Budol Committee. Kasi nang bubudol, kasama na naman nila yung 18 Marino na wala namang credibility. Oh, sabi dito ni Pulongges Youthman, they are no longer recognized by the Civil Service Commission, IDP, Land Bank of the Philippines, Chamber of the Representative, Office of the President, etc. So, the leadership of 10,000 people as the Senate, totoo, Pulongges Youthman. To make the long story short, the Cayetano Block is no longer existing. Hindi na sila nag-i-exist. Kumbaga wala na because yung kay Gatchalian is kinikilala na ng Integrated Bar of the Philippines, kinikilala na ng Malacanang, kinikilala na ng civil society. So madami nang nagpapatunay na yung leadership ni Sherwin Gatchalian is legitimate at yung kanilang binuong mga committee is yun yung legal. At hindi po doon sa committee ni Alan Peter Cayetano na matagal nang tapos. May ending na, 'di ba? Nagkaroon na ng ending, tapos na. So bakit pa rin nila ipinipilit iyon? Which is hindi naman dapat nila kailangan pang para ipilit pa. 'Di ba mga minamahal? Hindi na nila kailangang ipilit pa. Para saan pa? For what? Nanggugulo sila eh. 'Di ba? Yes, that's right. It's look like Cayetano Block is ruined. Di ba mga minamahal, kahit saang anggulo kayo magtanong, yung katangahan ng Cayetano Block ngayon,